Patoplok! Oh, ito. Nagoy issue simple lang. Meron daw issue si Tatay Digong. Ang usa ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Ayun kay Tatay Digong. Kana, may gold reserve tayo, pundo. munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta, papel malang na. Asa man ang balor, ana. Asa ang backup, ana. Mayong kadayon, niya ang among gold. Okay. Ginto po yung pinag-uusapan, ginto! Ang Pilipinas daw kasi meron tayong backup, parang ano yan eh. Garantiya yung natutukoy dyan ni Tatay Digong. May backup po tayo dahil ito po ang parang nagbibigay halaga ho sa ating salapi. Kung manipis po ang gold reserve natin, yung halaga ho ng ating pira ay magiging barato ba, magiging mura at bagsak. At wala na pong iikot na pira sa ating bansa. Dahil hindi ho po pwede nagawa ka ng gawa ng pira kung wala kang parang garantiya. Wala kang gold reserve. Pag panipis ng panipis ang gold reserve, babagsak ang ekonomiya at kailanman hindi ka na po pwedeng gagawa ho ng pira. Kasi yung dami ng pera na inyong gagawin sa isang bansa ay nakabase sa gold reserve. Ito po yung sinasabi ni Tatay Digong. Kaya na mo palit og asa magdegosyo. Kay naami gold ug naay balor among kwarta. Yes. Ang butlag wa na ko magbaling-baling aning ilang computation. Atong gold karon nahurot. Okay. Ano ba sa Tagalog yung hindi na ako nagbaling-baling sa kanilang computation? Parang hindi na niya iniisip. Hindi na po iniisip ni Tatay Digong yung computation. Tungkol po dito sa gold, ha? Ubos na daw ang ginto, kinain ni Tambaloslos. Daloy, og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na. Okay, sa mga hindi Bisaya, yung pirang papel na hinawakan mo noon na malaki ang halaga, ayon kay Tatay Digong, pero ngayong panahong ito ay yung halaga niyan ay maliit na lang, parang magaan na lang, no? So yung halaga noon medyo mataas, ngayon mababa na lang yung halaga ng pera ho natin ngayon. Sa mga hindi nakaintindi, tuloy. Tod nga wa nay nasod mukatag. O di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Ang unang ninakaw ni Ngagba ay ang gold reserve ng ating bansa. Hindi nga ho yan na pag-usapan, mga kababayan ko eh. Pinatay po yan ng Kongreso. Ito po yung issue eh. Ginto. Gold reserve. Kailanman ay hindi po nagpatawag ng hearing ang mga buhaya dyan sa Kongreso tungkol sa 25 tons na ginto na ibininta ng administrasyong ngiwe. Nasaan yun? Bising-busy ho sila kay Tatay Digong. Meron ba kayong narinig dyan sa Kongreso na pinag-uusapan ang ginto na ito ngayon yung hinahanap ni Tatay Digong, na ayon mismo kay Tatay Digong, ang unang kinawat ninakaw ni Bangag ay yung gold reserve ng ating bansa. Tuloy, Tatay Digso. Sige, mabitaw lang ni ako. Actually, suko ko, putang ina nila. Murahin mo yan, Tatay Digong. 1-0.
Ito po yung namimiss ng taong bayan kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung tapang eh. Yung mora niya, alam mo yung mora ni Tatay Digong, nakakadisiplina yan sa ating mga Filipino. Dinidisiplina ka eh. At galit, kasi sino bang hindi magagalit na ginagago tayo ng gobyernong ito? Tungaw lang hindi magagalit. Galit si Tatay Digong, suko kayo ko, galit. Sabi ni Tatay Digong, suko ma-audit ni ako, kaya nandito ako kasi nga, galit talaga ako. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Ilang beses na ba nagbenta ng ginto ang Marcos admin? Kasi ayon sa ating mga nasaga po na balita, guys, hindi lang 25 tons ang bininta, kundi umabot na daw ng 40 tons na ginto. 40 tons po yung ibininta, pero yung sikat na sikat, yung 25 tons. Kasi nga ho, ganito yung mangyayari. Sa ibang bansa, yung ibang bansa, no, hindi po sila nagbibinta ho na ginto. Yung ibang bansa, hindi sila nagbibinta ng ginto. Ang ginawa ho nila, sila po yung bumibili ng ginto. Namimili sila ng ginto. Kasi ang value ng ginto, pataas ng pataas yan, hindi yan bumabagsak, hindi nagde-deplete. Na kung ang kaya nga ho, reserve, 42 tons na daw. 42 tons na yung animal, no? 42 tons na pala nga eh. Isipin mo, 42 toneladang ginto, ibininta. Hindi natin alam, walang update eh. Kasi yung, pag sinasabi mong reserve, gagalawin mo lang yan kung wala ka ng wala ka ng ibang source, wala ka ng ibang pagkukunan. Kumbaga, kung wala ka ng maisip ba, kung paano mapunan yung pangangailangan ng taong bayan, sobra na talagang kahirapan ho tayo, bagsak na talaga, no? Marami nang nagugutom, ang gagalawin mo yung gold reserve mo. Para hindi babagsak ang ating ekonomiya at mapunan yung pangangailangan ng buong bansa. Kagaya ng kagaya ng pandemya. Nung pandemya, actually, pwede nang magbinta si Tatay Digong ng pandemya. Ng pandemic. Ilang taon po yung pandemic? 3 taon ho yun eh. Pwede ma-justify ni Tatay Digong, kaya nagbinta ako ng ginto kasi nga may pandemya at wala na ho tayong mapagkunan ng ating para sa national budget dahil ang ekonomiya sarado. Sarado yung ekonomiya. Yun dapat. Pero, hindi po yung ginawa ni Tatay Digong. Hindi po nagbinta si Tatay Digong ng ginto at hindi niya pinakialaman yung ginto, yung gold reserve. Dahil alam ni Tatay Digong, pag pinakialaman natin ito, magiging walang silbi na ang pera natin. Kaya nga ho yung palitan ng piso kontra dolyar ngayon, 59, 58, swerte kong mag-57. Pero itong admin, Marcos admin, walang pandemya, 42 tons ng ginto ang ibininta at hindi ho nagsasabi sa taong bayan bakit nagbinta ang mga buwang. Hindi nila pinaliwanag bakit nagbinta ng ginto. Saan ibininta, magkano yung naibinta. Walang proyekto. Ang ginawa pa, nangungutang pa. Ang tawag doon, kapal ng mukha. Tuloy Tatay Diggs, oh. Importante na eh. Yan. Tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita niya to. Muni among pundo. O, muni balor sa among kwarta. O, sige. Tingnan mo ha. Alam niyo ba, tayo po yung #1 sa buong mundo na pinakamaraming na ibinta na ginto.
Number 1 ha. Under Marcos admin. Kung yung iba nga, sabi ni Tatay Digong, kung yung iba ay namimili ng ginto, tayo naman nagbibinta, buang talaga. No? Yung ibang bansa, panay bili sila ng ginto. Parami sila ng ginto. Gold reserve. Pero tayo, panay binta ng ginto. Wala mang proyekto, wala mang build. Sinong niloko? Tayo. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay baligya og kanos buo nay nakong putang inan diha nga wa ta mahibaw. Correct! Oh. Yan, napamura na naman, 2-0. Ito nga yung problema, sabi ni Tatay Digong. Hindi natin alam kailan ibininta, magkano, saan, at nasa na yung pira. Yan yung hindi natin alam. Ito yung hindi alam ng sambayanang Pilipino ngayon. Nung una nga ho, hindi pa nga ho naniwala ang mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na talagang nagbinta ng ginto, 25 tons nga lang ho yung kumakalat sa social media dahil sa bilyonaryo. Sinabihan pa tayong mga fake news. Later on, umamin ang Bangko Sentral. Totoo po yun, nagbinta ho talaga tayo ng ginto. 25 tons lang yung sinabi. Pero ngayon, may lumalabas 42 tons na. So, ibig sabihin, pagkabinta ng 25 tons na sundan pa. So, nasan yung pira? Sino nakinabang? Saan na-deposit? Isipin mo yung 42 tons, ilang container ban yan? Paano nila yan naipuslit? Ngayon, ang Pilipino, pag hindi po nakialam dito sa issue ng gold reserve, ay putang ina, wala tayong mga kwentang pagkatao nito. Pag magnipis ang gold reserve natin, matik po yan, babagsak ang ekonomiya. Magiging no value po, walang saysay, walang halaga ang pera ng Pilipinas. Yung piso, walang halaga yan. Baka nga, $1 100 pesos ang palitan. Pag magkataon kung panay binta ng ginto. Oh. Tuloy tayo, oh. Wat nakibaw ang gold diin gibaligya. Correct. Og pila. Mismo. Oo. Wa sila mo sultian na ang administrasyon. Kada dapat public na kay public issue, public property, public money. Correct. And yet, gingnan mo, padung na siya sa pagka-dictator eh. Papunta na sa pagka-diktador. Padung na siya dito, di na magbaling-baling og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo baligya, pilay imong halin. Wala na. Papunta na daw sa pagka-diktador, yung hindi na magbaling-baling, so ibig sabihin, wala na siyang pakialam, no? Hindi na siya, kumbaga, manhid na siya. Hindi na magbaling-baling, wala akong pakialam dyan. Pag tinatanong mo nasan yung ginto, saan mo ibininta, wala siyang pakialam. Hindi ka na sasagutin. Singhot na lang. Papunta na sa pagka-diktador, nasaktan sila dyan eh. Tuloy, oh. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna yung una, karong pilakadla, mga pobre kita ni. Oh, lisod na daw. Mahirap na daw yan. Sobrang hirap na po yan. Hindi na daw yan sasagot si BBM. Wala na daw yung pakialam pag tinanong mo yan. At darating daw ang araw ay maghihirap tayong mga Pilipino. Ewan ko sa mga Filipino kung papayago ito. Ako, maraming po mga ordinaryong empleyado. Ramdam mo nila ngayon talagang kahirapan. Kahit sino po ang inyong tatanungin. Yung magsasabing hindi mahirap ngayon, tungaw. Nasaan na yung mga galit sa 125 million kay Vice President Inday Sara? Dito kayo tayo magalit sa 42 tons na ginto. Na ibininta na ayon kay Tatay Digong. Nasa na? Hindi yan sinasabi sa ating mga Pilipino. Public issue po yan.
Pera po yan ng bayan. Ginto po yan natin. Hindi po ginto yan. Hindi yan Italiano gold. Walang Italiano gold, ha? Tanso meron.